Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Ako mag-isip kasi ako pang matagalan eh. Okay. Sinabi ko sa sarili ko na, Long term, ha? na hindi ko naman pwede sabihin sa anak ko, anak, wala mo nang iinom ng gatas kasi walang taping si tatay. So, nung 87 to 94, no 94, nag-decide na ako, sinabi ko, ano ako nun eh, 20 plus ako nun eh. Sabi ko, kailangan ko ng maghanap ng ibang, mas stable. Pero hindi ko naman iniwanan ng negosyo at pag nagbenta eh. Tuloy-tuloy Ano pa rin? Nandun. Okay. Lahat binenta ko Pero na. naghanap lang kayo ng source nyo na yung ang tawag dito, yung stable. Oo, Which is? na-consistent. Balik sa negosyo. 94, balik na ako sa negosyo. Nagbenta lang talaga ako ng mga products, mga food supplements. Magkano focus na kayo doon? Yes, that was the turning point of my my life and my career. From showbiz to entrepreneur. Oo. And then nung 1995, doon ako nag-start ng build. 97, yun hindi ko makalimutan. Yun ang unang best na more or less. Yung mga 95, 97, tinamaan ko na yung unang million ko. Yun, mga ganun. First million, no? Mm. Kayo na, sir? Mga 20 plus what, papunta ng 30 years old na yun during that time. Siyempre, nakatikim kayo ng yung first million nyo po. Anong naramdaman nyo yan, sir? Ay, ito yung na-realize ko eh. Yung pinakaunang million, ang pinakamahirap. Kasi hindi mo alam eh. Okay. Una. Pangalawa, hindi ka naniniwala eh. Nakakayanin mo pala eh. Pero yung susunod, madali na. Dali na lang. Kasi yung parang ito yung na-realize ko, right? At saka yung mga tao nakikinig at nanonood, no? Nagkakaroon ka ng tinatawag na kaya ko pala mentality. Di ba dating hindi ka nakakaipon? Yes. Kaya nga may challenge nga kami sa mga kapwa ka-imponaryo, yung meron kami ipon box challenge na 60,000. Sinasabi ko, mag-umpisa ka kahit sa maliit. Kahit na 20 pesos lang sa isang araw. Kung 20 isang araw, 30 days, 600 ka. Dating hindi ka nakakaipon, bigla nakaipon ka ng 600. Ano masabi mo? Ay, kaya ko pala. Siyempre, pag may 600 ka na, next goal mo, hindi na 600. Lalaki mo. 1,000 na. Doon naman 1,000, kaya ko pala. Ngayon, 2,000. Ay, kaya ko pala. So, yung parang nawawala yung barrier mo. Na dati, kunyari, minimum lang income mo. Okay. 15,000 ka lang. Mahirap kumita ng benching ko. Biglang nakatikim ka ng benching ko. Ay, kaya ko pala. Hindi ka na bababa sa 15. Pataas na yun. 50 na. Ay, kaya ko pala. Ay, hindi ka na bababa sa benching ko. Nagkakaroon, ganun din. So, yung kaya ko pala mentality, nung tinama ko yung una, yung susunod, madali na. Sir, ito, kung ano bang may sasuggest nyo sa kagaya niyan, nag-ipon ako, na-reach ko yung 50K. Ano magandang gawin sa 50K, sir? Ilalagay ko ba sa bangko? Ano bang... Ang pinakaunang gawin mo sa, kunyari may 50K ka, ipunin muna yung emergency fund. Mahalaga yun. O kasi ang ibig sabihin ng emergency fund, yung buwan na nagastusin mo, tubig, kuryente, upa, pagkain, dapat itabi mo. Maka at least isang buwan ka. Isang buwan na umpisa. Next 3 buwan hanggang 6 na buwan, parami ng parami. Bakit? Just in case na humina ang kita, nawalan ng trabaho, humina ang negosyo, meron kang pondo na pwede kang itawid na hindi ka kailangang mangutang at ma-stress. Kasi ito lang, yung mga Karay TV niya na isipin nyo mabuti. Pag ikaw nawalan ka ng kita, anong unang gagawin mo? Di mangungutang. Ay, utang ka. O, di nangutang ka. May interest o wala? May interest yun. O, syempre, nagbabayad ka ng motor mo. O, mangungutang ka para sa motor. Opo. Imagine mo, yung motor may utang na yun. Opo. May porsyento na yun, interest. Nangutang ka ulit na may interest, doble na interest mo. Tama. Paano? Di ba kayo kakain? Wala kang pera. Wala. Uutang ka ulit. May interest na naman yun. May interest ulit yun. O, pangatlo, maghanap ka ulit ng trabaho. Wala kang pamasahe, wala kang panggasolina. Ano gagawin mo ulit? Mangungutang pa ulit. Okay, mangungutang ka ulit, may interest ulit yun. Kasi during that time, pag gigipit ka, pag wala kang choice. Hindi mo niisip yun eh. Hindi mangutang. Oo, hindi mo niisip yun. Ngayon, kumikita ka na. Opo. Nung kumikita ka na, saan pupunta kita mo? Sumusweldo ka na. Saan pupunta kita mo? Lahat, pambayad ng utang. Mararamdaman mo ba yun? Hindi, syempre. Hindi. So, saan ka gaganahan? Paano ka gaganahan? Minsan nga, negative pa, di ba? Exactly. So, ganun nga ang magiging cycle. Di ba? Imagine mo, ang problema mo, hindi lang isa. 3 o 4 pa. Pero, kung meron kang emergency fund, kung may 50, pagkukuha. wala, makakadiskarte ka kasi wala kang iisipin ng pambayad and everything, nakakabayad ka eh. Ang isa lang iniisip mo, paano ka makakabangon?
Paano Yun ka na lang makari... poproblemahin Yun, isa mo. lang problema mo. So, ang una, yung emergency fund. Pangalawa, kung meron kang konting pera na sobra, puhunan mo, yung sa negosyo, inegosyo mo. Inegosyo mo. Ang rule of thumb ng mga negosyante, Mm. okay, may pera, Apo. i-invest para sa negosyo. Okay. Pero hindi namin ito todo. Ano? Alam mo bakit? Kasi pag ako nagdenegosyo ako, maglalagay ako ng 6 na buwan hanggang 12 buwan na pondo ng OPEX ko. Ang ibig sabihin OPEX, yung pangsweldo, upa, lahat, kuryente. Just in case na humina ang negosyo ko, pwede akong itawid ng 6 na buwan hanggang 12 buwan na hindi ako mamumblema ulit. Kasi may pondo kayo. May pondo ako eh. Ang iisipin ko lang kung paano ako makakabawi. Tama? Yes. Laging ganun, ano? Laging ganun. O kaya nga, kung wala siyang pera sa bangko, ano gagawin niya? Ito, masakit. Babalik naman. Parang sa kunento ko kanina. Yan eh, sisimplihan ko na lang. Okay. Lahat ng sasakyan ba, may spare tire. Bakit? Just in case na ma-flat, may kapalit. May idadala ka sa vulcanize eh. Okay. Eh, ganun din sa personal finance. Ganun din sa negosyo. Magigets. Just in case na humina ang negosyo mo, may kapalit. Kaya ang pinakauna, ang kailangan mo sa finance mo, emergency fund. Kung ayaw nyo maniwala, sige, daling ko na lang kayo noong 2020 ng March. Nag-lockdown na 3 buwan. Oh, yun ang totoo. Oh, yan, oh, true to life yan. Oh, noong March 2020, nung walang, Kumusta kayo nun, sir? March 2020. ako masabi ko, galing talaga ni God eh. During that time, yung negosyo ko lalo pang lumaki. Oh. Kasi, hindi ko naman na-foresee, pero nakita ko kasi, yung 12 taon na kaming work from home ng buong team ko. I have a total of 60 people in my team. Work from home lahat yan. Kasi nga, sayang oras travel time. 2 oras. Wala, sayang oras Sabi ko, work from home tayo. Number 2, yung negosyo ko during that time, delivery na lahat ng books ko, deliver. Tapos may courses ako, tuturo ko about finance. Online na yan And noong March 2020, nag-lockdown. So ano nangyari? Tuloy pa rin ang delivery ng mga books. Not only that, online courses, nanonood na yung tao kasi mas maraming oras. Online. Kaya ang taas ng ano ko. Kaya, di ba? Kaya nga lumakas ang lumakas ang YouTube, lumakas ang lahat, di ba? Social media. Kasi nasa bahay lang sila. Yes. Kaya, grabe talaga, na nabigyan ako ng pagkakataon na gano'n. Sir, marami akong napapanood ng mga video na nagpapatunay na marami kayong natulungang mga maliliit na negosyante na mga very successful. Oo. Ay, isang hindi ko makalimutan, isa ikukwento ko lang to, na kay MJS to Si Marta Ping. Okay. Siya isang dating houseboy, na masukan siya, tapos naging construction worker. Nung construction worker siya, nakikinig na siya, sumusubaybay na siya sa channel ko. Tapos meron siya narinig na sinabi ko nga na kung gusto mo talagang yumaman, hindi mo pwedeng ipagpalit lang yung oras mo sa pera. Kailangan ipagpalit mo ang oras mo sa resulta. Sa resulta? Resulta. Kasi kung magtrabaho ka ng 8 hours, bayad ka ng 8, 12 bayad ng 12. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng 24 hours. Pero pag based on result ang pinag-uusapan natin, kahit 1 oras ka na magtrabaho, pero yung resulta na ilabas mo, 100 results. Kanyari, nag-usap tayo, ang pinio ko sa iyo, ang pinurchase order ko sa iyo, 100 na siomai. O sige. So kikita ka, hindi sa oras na inigay mo sa akin sa oras. Kikita ka ng 100 times. Kung kumita ka ng 5 piso kada siomai, kumita ka ng 500 pesos sa transaction sa oras na binigay mo. Paano kung 1,000 na in-order ko sa iyo? Di times 1,000, di 5,000 na kinita mo. Yun nga, ang nangyari, nag-construction siya, tapos nakikinig siya, sumubok siya sa sales, nagbenta siya. Ang unang binenta niya, encyclopedia. At sa loob ng 1 linggo, nakabenta siya ng 3. Noong nakabenta siya ng 3, kumita siya ng 7,000 sa 3. Talaga. So parang sinabi niya, sinisweldo ko na ito 1 buwan. Ngayon sa 1 benta, nakuha niya. Okay. Doon na siya pumasok, talagang kinarin niya ang pagbebenta. Until such time, sa construction ng background niya, pumasok siya sa construction company na nagbebenta ng mga gamit at saka mga hardware. Doon siya nakakuha ng talagang malaking deal. May napanood akong video niyo, sir. Yung papasukin mo negosyo, kailangan kabisado. Oo naman. Di ba po, sabi niyo? Oo, pag di mo alam, mahirap yun. Tama. So, yun ang ginawa niya.
nagbenta siya ng construction, kumomisyon siya, kumita siya 100,000 na komisyon, tapos nag-umpisa na siya sa sarili niyang hardware at saka construction dahil alam na niya, ngayon, Galing ano. ngayon ano na, super millionaire na sa Davao. O nung nag-usap kami 2019 ang asset niya 100 million asset. Nung 2023 nag-usap kami asset niya, wala mo magkano na? Kano po? 1 billion. Grabe. Dating houseboy, dating Dating construction. construction niya, ha? Pero anong pinuhunan niya? Sabi niya, Chinky, totoo yung sinasabi mo. Ang pagyaman ng isang tao ay nag-uumpisa kung paano mag-isip. Kasi yun nga, kung dinaan lang niya sa sipag at tiyaga, Kulang. hanggang ngayon construction worker pa rin siya. Sabi ko, ito na yung formula eh. Sipag, tiyaga, karunungan, diskarte. Sipag, tiyaga, karunungan, diskarte. Hindi lang pwedeng sipag, tiyaga. Hindi lang pwedeng karunungan, diskarte, pero tamad ka. Kailangan mo pa rin ng sipag at tiyaga. Ito nang pakiusap ko sa inyo. Kung mahirap ka, huwag mong sabihin mahirap. Mahirap ang pagkatao mo. Mahirap lang ang sitwasyon mo ng buhay, pero ang pagkatao mo hindi. Ang sitwasyon kasi pwede magbago eh. So, ang ibig sabihin, kunyari, kung ngayon kumikita ka na ng kalahating milyon sa buwan, gaganda na ba buhay mo? Kung kumikita ka ng kalahating milyon sa buwan, gaganda na, giginhawa na buhay mo. So, mahirap ka pa ba? Hindi na. Ay, hindi na. Oh. So, ibig sabihin, hindi ang pagkatao mo ang mahirap lang yung sitwasyon mo. Ako, talaga sabihin ko, okay, narating ko yung gusto ko sa buhay, pero hindi dahil magaling ako. Dahil may isang Diyos na buhay na nagbigay sa akin ng karunungan at kapangyarihan para maabot tong pangarap ko. Kaya, parang instrumento lang ako eh. Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang pagpapala. Pray ka ng pray. Di ba? Parang, Lord, please lang, bigyan mo naman ako ng winning combination ng loto. Oo, para yumaman na ako. 30 taon na nagpe-pray. Biglang sumagot si Lord. Ang sagot ni Lord, anak, bumili ka naman ng ticket. Nagdadasal na manalo, hindi naman pala tumataya. Hindi tumataya. Ganun din. Best example yun. Oo, gustong umahon sa kahirapan. Hindi tumataya. Hindi lumalaban. Tamad. Ayaw gumapang. Ayaw gumawa ng paraan. Gumagawa. Dahilan. Sir, ikwentuhan niyo naman po kami. Ano po itong Team Iponaryo? Ay, oo. Ito yung mga taong talagang naniniwala sa konsepto ng pag-iipon. Pag ikaw umunlad, guminawa ang buhay mo, ang pinakapundasyon ng pagyaman ay pag-iipon. May yumaman na ba sa pag-iipon? Wala. Pero ito yan na. Okay. Pag ikaw ay nag-iipon, kailangan mo bang magtimpi? So, question. May nakita na ba kayo ng matagumpay na tao, milyonaryo o bilyonaryo na hindi nagtimpi, na hindi nagsakripisyo, na walang disiplina, na walang magandang pag-uugali at walang habit? Wala. Sir. Wala. So, hindi mo alam, ang pag-iipon, yan ang pinaka-testing ground mo, yan ang pinaka-basic Okay. para ikaw ay guminawa. Kasi pag ikaw, natuto ka mag-ipon, magtimpi, may disiplina, may diskarte, pagdating sa iba, mabilis na. Kung yung 500 mo, hindi mo kayang palaguin, ibig ba sabihin, pag nagkaroon ka ng 500,000, kaya mo na palaguin? Hindi. O, 500 nga. Eh, yun nga. Wala kang alam eh. Okay. Yun. Yun ang concept ng iponaryo. Talagang nasa puso't diwa ko talaga yung alam ko talaga yun. Alam ko talaga yung pintig ng puso ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Pero pag nanggaling ka talaga sa hirap, malalaman mo talaga kung paano talaga lumaban sa buhay. Kaya kung huwag naman pahintulutan, kung tanggalin man ng Diyos lahat ng kung meron ako ngayon, okay lang. Kaya kong bumangon muli. Kasi doon ako galing. Gaano ba kayaman si Chinky? Secret. Hindi, alam mo, ito yung yaman kasi. Depende yan eh. Ang yaman kasi, hindi mo lang masusukat sa pera eh. Ito yung na-realize ko nung galing ko sa wala, nagkaroon ako. Pinangarap ko talaga na gumanda ang buhay ko, maging komportable, na makain ko yung gusto ko, mapuntahan ko yung gusto ko, na nangyayari na ngayon. Pero ito yung na-discover ko sa buhay, mga Karay TV. Kahit 7 ng bahay mo ngayon, 7. Sa gabi, ilan matutulugan mong kama? Sila. Isa.
Pwede ka ba magpagising kada 1 oras para lumipat ka sa kabilang bahay? Hindi. Maaga ka mamamatay sa puyat. Opo. 7 ang sasakyan mo. Ilang masasakyan mo tuwing lalabas ka? Isa lang po. Isa lang. Araw-araw, pwede ka na kumain sa buffet, breakfast, lunch, dinner. Pag araw-araw mo ginawa yan, naku, maaga mo na makikita si Lord. So, na-realize ko talaga, ang layunin talaga ng pera, una, para mabayaran mo yung mga pangailangan mo sa buhay. Tubig, pagkain, edukasyon, kalusugan. Pangalawa, mawala ang stress sa buhay. Diba? Yun lang talagang yaman na yun. Yes. Mawala na yung stress. Siyempre Oo. yung peace of mind. Oo, diba? Alam mo Lord, kung meron ng produkto kung pwedeng ibenta sa drugstore, peace of mind. Number 1 yun. Ang daming bibili nun. Ito. Diba? Yun yung pangalawa. Para sa akin yung yaman. Pangatlo, ngayon naunawaan ko. Ito yung pinakamalaga Rai TV. Kaya ako nag-reach out sa iyo. Kung bakit tayo pinagpala ng Diyos. Para hindi lang gumanda ang buhay natin. Para tayo ay maging pagpapala sa kapwa. Pinayaman ka ng Diyos. Para hindi na gumanda ang buhay mo. Pinayaman ka ng Diyos para makatulong ka sa iba. Ang sarap ng pakiramdam, Ray. Ikaw, di ba? Tuwing ini-interview mo, alam ko marami ka rin tinutulungan ng patago. Di ba? Binibigyan mo ng pera. Di ba? Para sa kanila, para sa iyo, maliit na halaga siguro yun, pero para sa kanila, dugtong buhay na yun. Ang sarap ng pakiramdam. Opo, siyempre. Tatanong ko sa iyo, ba't di mo araw-arawin? Kaya nga sinasabi ko, hinahamon kita ngayon na dapat ang pangarap mo sa buhay na kumita ka ng sobra-sobra. Mag-ambisyon ka. Para marami kang maitutulong. Mas marami kang matutulungan. Kaya nga, kung ikaw ay nakikinig din, may maganda kang puso, hangarin. Hindi lang pwede sabihin natin na maganda yung hangarin mo. Ang tanong, may kakayahan ka ba? Kaya sikapin mo na manalangin ka sa Diyos na bigyan ka talaga ng dunong, ng galing, ng lakas. Di ba? Na para ikaw ay lumikha ng kayamanan. Bakit? Hindi para ikaw ay magpakasasa. Para ikaw ay maging pagpapala. Ohoy, Changkuoy. O tsaka si Chongkoran. But people don't understand yung dugong nananalaytay sa akin talagang para sa masang Pilipino. Kaya huwag niyong kakalimutan si Chinkitan para sa San Juan. Hindi ako tatakbo. Hindi. Yan. Mangarap ka, paglaban mo, magkaroon ng ambisyon sa buhay. At kung ano man ambisyon sa buhay, mangarap ka. Dahil pag punong-puno ka ng pangarap, punong-puno ka ng pag-asa. Siyempre. At kung punong-puno ka ng pag-asa, may kapangyarihan ka sa kasalukuyan. Pag wala ka ng pag-asa sa buhay, wala ka ng kapangyarihan na gumising, bumangon, lumaban sa buhay. Marami dyan mga milyonaryo, bilyonaryo. Daming pera. Pero wala ng pag-asa. Bakit? May karamdaman sila na hindi na talagang kaya lunasan ng pera. Pero kahit ikaw, wala kang kapera-pera ngayon. Pero punong-puno ka ng pangarap. Ang sarap magtrabaho, ang sarap gumising, ang sarap lumaban sa buhay. Hindi naman lingid sa kaalaman nila na si Chinkitan ay successful na. During that time ng struggle niyo po ba, nagkaroon kayo ng failure? Oo, ang dami. Maraming beses. Ang dami. Pero kahit ako ay nabibigo sa buhay, hindi ako maayaw. Alam bakit? Kasi sinabi ko sa sarili ko, pag umayaw ko, paano yung pangarap ko? Dalawa naman pangarap ko, simple lang eh. Nagumanda ang buhay ng aking pamilya at ayaw kong mamulubi ang aking mga magulang pag tumanda na. At ako ay nagpapasalamat, nabigyan ako ng pagkakataon na matupad yung pangarap na yun. Na 12 taon nag-dialysis ang aking ama. Nahirapan siya, pero buti na lang nakatulong kami sa kanyang pangangailangan. Pangalawa, yung mga anak ko ngayon, di ba? Di hamak naman, mas maganda ang buhay kumpara naman sa pinagdaanan namin. Maraming salamat at sumubaybay po tayo sa channel. At lalo na yung mga kaiponaryo dyan, supportahan din natin si Rai TV, lalo na kung gusto nyo mapanood ang mga kapatid natin sa Pinilakang Tabing, no? Kung kayo interesado at napapanood yung mga pelikula nila. Ako ay isang malaking karangalan na maging parte
ng kanyang YouTube channel. At hindi lang yan, ako, hinihikayat ko po kayo na sumunod din po sa aming Iponaryo Movement. Sumubok na rin kayo na mag-ipon. Diba? Wala namang masama na mag-ipon eh. Of course. Gaganda ang ating kinabukasan at sumunod na rin kayo sa aking YouTube channel at ang mga other social media channel. Ako naniniwala ako, bawat Pilipino may pag-asa na talagang umunlad ang buhay. Bawat Pilipino may pag-asa na magbago ang buhay. Bawat Pilipino kailangan maging iponaryo para maging milyonaryo. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.